At kaugnay nga po sa sistema ng pagpapadeport sa POGO workers ay makausap natin sa linya ng telepono si Binibining Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang gabi po, Miss Dana. Simaan makapagal po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Yes, ito po ay matanong ko muna kung totoo ba yung mga insidente o verified yung report na yung mga connecting flight nga ay may nakakatakas na mga POGO worker. Well, doon po sa ating pagsusuri, wala naman pong nakatakas na mga POGO workers. Actually, they were sent out of the country already and they are blacklisted already. At as far as immigration is concerned, the fact po na umalis na sila sa bansa at blacklisted na sila, considered successful ang deportation. Kung ang foreign national po ay nagpunta sa ibang bansa apart from dun sa kanyang country of nationality, that is beyond the po kasi ang goal po ng deportation ay alisin ang presensya ng individual na yon, ng foreign national na yon dito po sa ating kalupaan. May pagbabago po ba ngayon sa sistema ng pagpapadeport ng mga POGO workers, Miss Dana? Yes, after po ng mga discussions ng ating Board of Commissioners as well as doon po sa mga naging discussions din ng Senate hearing, nakita po ng ating pamunuan na mukhang kailangan pong direct flights ang i-impose for those related to POGO work. Dahil po, although itong current natin na system ngayon na kahit connecting flight pwede po nating tanggapin because the purpose itself na maalis po ang individual sa bansa ay na-achieve or nagawa. Kasama din po sa dapat nating konsiderahin ay yung mga kapitbahay natin in ASEAN countries, dun po sa mga Asian countries sa paligid po natin na maaring paglipatan nitong mga POGO workers na ito. Since we're protecting our country, the President has banned POGO in the Philippines and we are protecting the Philippines from POGO by sending them out and blacklisting them. Siguro maganda rin po na protektahan din natin yung mga kapitbahay natin by ensuring that they don't have the opportunity to transfer their operations doon sa mga neighboring countries. Ilan pa po ba yung nakatakdang i-deport o yung mga schedule ng deportation natin? Madami-dami pa po. Siguro mga nasa 500 pa po ang mga pending na deportation. Today, we are deporting a handful of Indonesians. Mamayang gabi po. In the next week or the week after that, meron pong isang mass deportation ulit, mga Chinese nationals naman po in partnership with PAOK and the Chinese Embassy. So marami-rami pa po and we are really expediting the deportation process for these foreign nationals. So we have space for more arrests and yung mga karagdagang pang i-deport kasi nasa simula pa lang po tayo. Nagsimula po itong anti-POGO campaign natin nung January 1 after the deadline set by our President. At because of that po, marami, kung mapapansin niyo po, in the hundreds yung mga arrests po natin itong mga nakaraang buwan. And dahil dyan, in the hundreds din yung nananatili sa ating facilities and yung mga dinideport natin. So we want to expedite it as fast as we can para po may space pa for new arrests ng mga illegal POGO workers here. May mga hamon o challenges po ba tayong kinakaharap sa deportation nitong mga POGO workers na ito? Ito pong mga nangyayari na mass deportations of POGO workers, this is really unprecedented. This is the first time that we are doing it because nagdeklara po ang ating Pangulo ng ban for POGO starting the end of the year of 2024. So ngayong yung mga challenges na nakikita natin, yung mga emerging concerns na nakikita natin, ay mga bagong mga challenges ito. Hindi ito parte ng mga nakikita natin na challenges before nung ang deportation natin ay pailan-ilan lamang, ang mga arrests natin ay pailan-ilan lamang. Ngayon, because of the hundreds, because it's in the hundreds, medyo challenging yung yung preparations for everything kasi ang laki po nung area na kinakailangan i-prepare. There are costs for maintaining their stay here in the Philippines habang hindi pa po sila dinideport. Pinapakain po natin sila, may kuryente po
So this is a challenge, of course, for the Bureau. But yun nga po, through the partnership with our other partner agencies, malaking bagay po na mapabilis itong O yan. Oo. Maraming salamat, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration.